So, ako po yung kakanta. Ay. Natatawa ako pag kumakanta ko ng malakas eh. Yung asawa ko bilang, kala mo nakita si Elvis Presley. Hindi ko alam, narinig eh. Praise God. So ngayon po, ako po yung magti-testimony muna po. Nung bagyo naman po is nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit bagyo. Nag-joyride pa rin ako. Kasi po pag di ako nag-joyride, yung pang ulam ko bukas at saka pang parking, wala. So kailangan po. So sa biyaya ng Diyos, na nagkakaroon naman. May isa may 500, sometimes 700. Sabi na nga ni Brother, Johnson, umuwi ka na, bagyo na. Yun ngayon sa akin. Madaming pasahero, pero kailangan mo iwas kasi hangin, delikado talaga. So ngayon po, ako po may share lang po ng blessing po ng Panginoon. Iba po talaga pag nag-pray ka sa umaga ng protection at saka guidance at saka talent sa pagmamaneho. So ngayon po, hanggang umaga po ako nag-joyride kasi po ang motor ko po ay kailangan i-refresh, which I need is 5K. So ngayon po, kulang pa yung pera ko, so nag-happy talaga ako. So ngayon po, nasa Ortigas ako, may pasayro ako papunta banda sa papateros na. So ngayon po, ang jeep na to is dito siya sa second lane, dito po ako sa kabila. So ngayon po, ang plano ko sa uunahan sana siya. So ngayon itong jeep na to is malakas yung takbo, walang signal light na mag-U-turn. So ngayon, nahagip yung motor ko, nahagip yung sa likod, basag yung takip ng tambutso, at yung pasahero ko, natamaan yung paa na bubog. So ngayon, ako naman nanubot, hindi natumba kasi nakapag-apak ako sa lupa at saka nakapag-brake din na daan ako. Iba pa rin talaga pag mag-brake ka ng galing at talino sa pagmamaneho. So yun, sa biyaya ng Diyos, hindi kami natumba, pero niya, nabubog yung paa niya. So ngayon, ako, alam ko na nasa tama. Kasi pag may mali po ako, ihangkin ko agad. Simula nung bago pa yung motor, nakabangga ako ng kotse. Mali ko kasi counterflow talaga ako. Talagang alabas na ako sa double yellow solid line. So kasalanan ko yun. Inangkin ko kagad sa nabangga ko. Kasalanan ko solid. Tapos so ngayon, yung time na yun, alam ko nasa sa tama ako. So nahagip kami, tapos yung pasahero ko umiyak na. So kinausap ko yung driver na matanda. Ako pa tuloy. Sabi ko, sir, pag nag-signal light kayo or biglang babaga kayo lumiko, obligasyon ako magdadahan-dahan sana. Hindi ako sana unahan sana kita. Hindi, bigla kang liko, bigla siyang ganun, wala siyang, pag nagdarive ang kotse, pag liliko ka, dapat hihina ka konti. Malalaman sa likod kasi may kita yung ilaw mo. Tapos bago ka gano'n. Hindi, diretso lang siya. Alam ko po, likuan to ng mga jeep, alam ko maliko to, pero yung signal light po, nakadepende po. Doon may mali po ako, pero mas laki ko yung mali nyo. Minura ako. Tapos umiyak yung babae, pumunta ko ba, akala ko paparada, dumiretso, tumakas. So ngayon, di ko alam kung anong gagawin, kaya putos mo tapos yung babae tumawag sa magulang niya. Yung magulang niya, puro sisi yung joyride, pero alam ng babae na kasalanan ng jeep. Kaya sabi nung hindi nga sa joyride, sa jeep ng mali nga talaga, bigla talaga siyang liko, kita ko. So ngayon, sa biyaya ng Diyos, nag-ausap-usap kami, sabi ng magulang, papa-x-ray, sabi ko, patay. Dapat may 5K na pupunuin, tapos babayan pa yata ako ng x-ray. Sabi ko, pwede po tayo mag-isima, pero yung pera ko dito, kulang to, dito sapat. Kunti lang kita ko, halos kalalabas ko lang ulit. Sabi niya, ganito lang po gawin natin, kasi namamaga, nagagalaw naman. Punta muna tayo barangay para may record, para first aid yan. So nilagyan ng cold compress para mawala yung So ngayon pagdating doon, tinignan ko yung CCTV ng barangay, talagang di makita yung plaka kasi luma yung jeep, tapos yung plaka madumi. So di makita, tapos sabi ko nila sa magulang na, ma'am, ganito na lang po, ang joyride po, nag-reimburse po ng aksidente na gastos po. Pag i-fix nyo po yung bukas, papakita nyo lahat ang resibo sa office namin. Total, ni-report ko naman po ngayon ng incidents, alam na po nila. So punta lang po kayo, sabi niya, tatawagan gagawa ko na ngayon. So ngayon sa biyaya ng Diyos, ganito po nangyari. sabi ko sa babae, huwag na po ba umayaran kasi huwag ko naman po kayo natin. Talaga hindi ko yung nabala ka pa. So tinanggap ko naman kasi kailangan ko ng 5K. Pero ang biyaya ng Diyos doon is ganito po. In-acknowledge ko agad ng Panginoon pagkatapos ko nangyari, yun nga masasama po sa verse na to, na sometimes ako kasi pag sinabi kong dito po sa verse na yun, I will strengthen in you. Ito po yung word na masakit po, na lagi po tayo bilang Kristyano, hindi po natin ito na papansin.
Yung sinabi po dito na, yung have not acknowledged me. Example po dito is ito, many times po ako po, natatamaan po ako, which is dapat baguhin ko bilang Kristyano, bilang tagasunod ni Kristo. Example po is, sige, hanggang umaga ako, kaya ko yan, may kape naman. So, hindi ko ina-acknowledge yung Diyos Ama na nagbibigay sa akin ng lakas physically na maka-go through ako sa buong magdamag na mag-joyride. So, ang nasabi ko sa umaga, Lord, salamat po sa blessing. Hindi ko na-acknowledge yung siya pala nagbibigay din sa akin ng lakas na matanggal yung antok, malabanan ko yung mga ano. So, yun po isa sa yung acknowledgement na sometimes tayo po ay anong tawag ito? Parang na-overlook lang natin. Hindi natin sometimes maliit na bagay, dapat po tayo magpapasalamat. So ngayon, ganyan po sa ibabaw, alam po natin na wala po ibang totoong Diyos, kundi yung totoong Diyos na sinasamba natin. Ang Diyos natin na sinasamba ay buhay. Pag wala siya, wala po tayong ibang sasambahin kasi wala po siyang kapareho. Wala po tayong ibang malalapitan na naririnig yung dasal natin. Hindi tayo pwede lumapit sa gawa ng kamay ng tao kasi nga hindi nga tayo narinig, hindi nga niya kaya maglakad eh. So, ang Diyos natin buhay, which is talagang apart from Him, wala po talagang wala pa bang Diyos. So, yun po, ang nakaganda po dito, yung faithfulness ng Lord, kahit sometimes tayo is lagi natin na-overlook yung pagbibigay sa atin ng lakas, yung nandun yung pagmamahal niya sa atin. Katulad yung sinabi niya sa time ng Israel po yan. So, yun po mga kapatid, so yun po yung blessing. So, yun po yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon na dapat po tayo maging caution sa mga blessing ng maliit. Kasi paano tayo bibigyan ng Panginoon ng malaki kung hindi natin ma-appreciate yung sample sa maliliit na bagay. So tayo po ay tapos na po dyan. Purihin po ang Panginoon sa blessing niya sa buhay ko. So dadako na po tayo sa pagkalat ng panalangin. Pag ako po ay nagdi-distract po, ito po ako kasi mag-show po tayo ng reverence o banal na takot sa Ama. Hindi po yung takot na may kasalanan. Show po natin na respect na ang Diyos natin ay buhay. Lagi po natin tandaan, siya ay consuming fire. Pangalawa, He is a jealous God. Kung nasasapawan siya, nagagalit po siya. Kahit tayo nga, nasasapawan tayo, nagagalit po tayo. Paano mo kay Ama? So, dapat ang attention natin nasa Kanya at respeto. So, tayo po manalangin. Let us pray. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Sa lahat na may buhay, kayo po ang lumikha, Ama. Salamat po sa oras na to. Sa panahon, Ama, salamat po. Ama, kami po lumalapit sa inyo, Ama, upang magbigay ng pasalamat, Ama. Narinig niyo po, Ama, yung mga testimony na bawat namin kapatid dito. May kanya-kanya po kami problema, Ama. May kanya-kanyang bigat na dala sa puso namin. Pero sa kabila po ng lahat, Ama, kami po nagpapasalamat kasi po kami po nakapunta dito para ihayag yung kabutihan niyo po sa aming kapwa believers, kapwa namin manampalataya, Ama, upang sila po ma-encourage po sa darating na panahon, Ama. Ama, gamitin niyo po kami lahat na magpalakasan po kami katulad po lagi na sinasabi ni Ate po sa Sorabi na kami po ay spiritual family. Kami po ay magpapalakasan spiritual. Kami po magbibigay ng encouragement. Kami po magbibigay ng positive thinking sa buhay, Ama. Patuloy niyo po kami bigyan ng puno ng pag-asa upang yung mga tao namin sa paligid, Ama, yung kapitbahay namin dito, Ama, makita nila na ang Diyos na aming sinasamba ay buhay. Ang Diyos na aming sinasamba ay walang iba, katulad po na sinabi ng Isaiah po, Ama. Salamat po, Ama, sa laging pagbibigay sa amin ng kalakasan, Ama. Kalakasang harapin ang problema, kalakasang harapin ang mga pagsubok na inaalaw niyo po, Ama, upang lumakas lang aming panampalataya sa inyo. Salamat po, Ama, sa kabutihan niyo. Salamat po sa iyong pagpapala lagi sa amin. Ama, sometimes kami po humihingi po ng tawad, Ama, sometimes na overlook po namin o nag-presume na lang kami lagi, Ama, sa blessing mo. Ama, yung mga binibigay niyo po sa amin na hindi po namin napapansin, Ama, salamat po sa bagay na yun, Ama. Kasi alam po namin ang Diyos namin ay napakabait. Ang Diyos po namin ay hindi tumitigil ng gawa na mabuti sa lahat ng iyong nilikha at sa lahat ng lumalapit sa inyo, Ama, hindi kayo tumitigil sa paggawa ng mabuti, Ama. Ama, salamat po sa iyong pagmamahal. Kahit ubusin ko pa yung tinig ko, kahit ubusin pa yung laway ko kakasalita, Ama, hindi sapat ang pagsabi ng salamat lamang, Ama, sa kabutihan mo. Kahit ilukpak pa namin, Ama, sa time ni Adan hanggang ngayon, Ama, hindi po kayo tumitigil sa paggawa ng mabuti sa lahat ng iyong nilikha at sa lalong-lalo, Ama, sa lahat ng lumalapit sa inyo, hindi po nabibigo. Salamat po.
Salamat po, Ama, sa mga answer prayer sa mga kapatid na dito. Salamat po sa lakas. Naway sa mga kapatid po namin na wala dito, Ama, naway makasama po namin sila ulit, Ama. Kung sa anong kagalahanan, Ama, naway i-meet niyo po yung needs, yung anong dapat nang gawin, Ama, naway makasama po namin sila ulit, Ama. Sa pangalan ni Jesus, walang karapatan si Satanas, Ama, lagi na lahat ng dadalo ng church na to ay makadalo po. Kasi po, binayaran na po kami ng dugo ni Jesus, kaya wala po siyang ground sa amin. Kami po yung anak at lingkod niyo po, Ama. Salamat po. Ama, patuloy po namin dinadalangin ang bansang Pilipinas. Katulad po ng tatamaan ng bagyo, Ama. Marami pong buhay na wala po, Ama. Ama, magpadala ka ng lingkod niyo upang umi po sa puso nila na makita po nila, Mama, na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Na ang tunay na sagot sa buhay, Ama, kay Jesus lamang. Magpadala ka ng lingkod, Ama, upang mag-reach out sa mga soul, Ama, na makita nila na may kaligtasan sa kabila ng nangyari, Ama. May pag-asa sa kabila ng nawala ng bahay, nawala ng pamilya, nawala ng hanap buhay, nawala ng pagkakataon upang mabuhay, Ama. Padala ka ng lingkod niyo po, Ama. At sa lahat po na nawala ng pamilya, Ama, may you send them comfort, Ama. Alalahanin niyo po, Ama. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin, Ama. Ama, patuloy niyo pong pagpala ng bansang Pilipinas. Marami pong bagyo o sakon ang darating, Ama, pero kami po yung bansang Pilipinas, Ama, ay nasa kamay niyo po. Hawak niyo po lahat ng buhay na nandito, Ama. Hinihiling po namin yung protection, Ama. Naway, cover us with your wings, Ama. Lalong-lalo na, Ama, lahat ng naglilingkod sa inyo, cover us always, Ama. Kasi ang gawain ng Satanas, Ama, hindi po tumitigil sa pagtira sa amin. Number one, Ama, lagi niyo pong protektahan ng aming leader, kay Pastor Rabi, kay Pastor Adi. Sa lahat ng membro, sa lahat ng workers, Ama, protektahan niyo po kami, Ama. Kasi po kami, Ama, nag-prepare po sa kingdom ni Jesus. Yes. I-prepare niyo po kami, Ama. Patuloy niyo po kami palakasin na hindi po kami matinag ng gawa ng kaaway. Yes. Kundi lalo kaming lumalakas, Ama. Physically, emotionally, spiritually, Ama. At sometimes, Ama, provide niyo po yung needs namin para hindi po kami madistract at magpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo, Ama. Salamat po. Salamat po sa protection sa Pilipinas at pagpalain niyo po yung namumuno nito. Simula sa presidente hanggang sa pinakamababa, Ama. Na may patuloy niyo po sa bigyan ng banal na takot na namumula sa inyo upang patuloy na mayroon kapayapaan sa Pilipinas, upang mayroon kaming malayang makapag-awit, makapagsamba at mahayag na si Jesus lamang ang tanging sagot sa lahat ng buhay, sa lahat ng katanungan sa buhay, Ama, na kay Jesus lamang. Salamat po. Ama, patuloy niyo po pagpalain yung church na to, ang upper, sa lahat ng pastor, Ama, missionary sa buong mundo, pagpalain niyo po. Patuloy niyo po protektahan ng Israel, Ama, sa kaguluhan. Ito'y bansa niyo po, Ama, kung saan sinilang si Jesus. Pagpalain niyo po itong bansang Israel, Ama. Salamat po, Ama, sa laging pagdinig sa aming panalangin. At most especially, Ama, patawad po sa mga kasalanan na nagawa namin by mind, by heart, and by action. Patawad po, Ama. Nawa hindi ito hadlang upang dinggin namin panalangin. At ngayon, Ama, sa tatayo sa harapan, patuloy niyo pong langisan ng kanyang bibig. I-prepare niyo po yung mind and heart namin sa topic ngayon, Ama, na makuha po kami, may makita po kami, may tanim po kami sa puso na pag-asa, Ama. At mabaon namin sa buhay namin, mabaon namin sa bahay namin, mabaon namin sa trabaho namin, at makita po sa aming kapwa, ka-office mate, kabarkada, kakilala, kasama namin sa buhay, Ama, makikita ang pag-asa na bumula sa inyo, Ama. Salamat po, Ama. Salamat po sa pag-bless sa araw na to. Ito'y sabot na lagi namin. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi na Amen. Praise. Mapagpalang tanghali. Ayan, tanghali na talaga. Sa ating lahat, amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, so, palakpak po para sa Panginoon. Ayan, pagka sikat na tao ang ating papalakpakan. Ba kung pwede kahit pati paa, ano po? Papalakpak natin para lang natin maiparating na siya'y welcome na welcome. Na siya'y ating kinagagalak, no?
na natutuwa tayo na makita natin siya. So lalo na po ang Panginoon. Nararapat lang po na ibalik natin sa kanyang mataas na papuri, pasasalamat sapagkat sabi nga kanina, may nagsabi kanina na sa iyo lang lahat, Lord, nagmula. Wala akong anumang meron. O wala akong pag-aaring anuman. Sa iyo lang lahat. Tama po ba? Wala po talaga tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kung wala ang Panginoon, wala. Di natin kaya. Diba? Lagi nating ipinapaalala na sa panahon natin ngayon, sa mga pinagdadaanan natin sa araw-araw na pabago-bagong panahon, diba? May iba't ibang nangyayari sa buong mundo. Pag wala ka kapatid pananampalataya sa totoong Diyos na may-ari ng iyong buhay, hindi mo kayang mag-survive. May karugtong doon eh. Hindi mo kaya mag-survive na maayos yung isip mo. Pwede ka mag-survive na punong-puno ng struggle yung buhay mo, punong-puno ng, takot, punong-puno ng pangamba. Magkaiba yun, yung takot at pangamba, magkaiba yun, malalim yung pangamba eh. So, punong-puno ka ng pagdududa, yan. So, kaya, yung pong pagsusurvive na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng katiyakan, ay nanggagaling lang po yon sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natutuwa po ako makita kayong muli. Amen po? Amen. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Salamat sa buhay ni Sister Chona. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mama ni Edward. Salamat po sa buhay ni Edward. Nandito ulit. Yan po'y patunay na tayo po ay hindi po nasasayang yung ating mga prayer. Hindi nasasayang yung ating paglapit sa Diyos, na itinataas natin yung ating mga kapatiran dahil nga lahat naman tayo ay may mga pinagdadaanan. Tama po ba? Walang exempted sa atin sa problema. Lahat tayo may mga bigat araw-araw. Kaya nga ini-encourage ko kayo na huwag pagsawaan yung word. Huwag pagsawaan o huwag panghinayangan. Bigyan ng panahon yung mga bagay na may kinalaman sa ating spiritual na buhay. Kasi dito lang po talaga tayo makakalaban, makakausad sa ating pong araw-araw na pamumuhay ng matagumpay. So, ayan po. Last Sunday, nandito po si Pastor. Yung message po sa atin ng Lord, it's all about, ano po ba yung message? Ang kahinaan, magiging kalakasan. Amen. Yung kahinaan natin ay nagiging kalakasan dahil kung saan tayo mahina, doon tayo pinalalakas ng ating Panginoon. Kaya pinalala doon na huwag kang sumuko, huwag kang huminto sa patuloy na pagbibigay pag-asa or tiwala o paghihingi ng pag-asa mula sa Panginoon. Kung saan ka mahina, doon ka lalong lumapit sa Diyos. Yung mga kahinaan na yan, gamitin mong daan para maranasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, yung katuparan ng promise niya, yung katuparan ng kanyang mga salita. Yan. So tuloy lang po tayo sa panalangin sa isa't isa dahil nakita naman po natin na may resulta. Tama po ba? Ang mga kapatid natin na may mga pinagdaan ng karamdaman. Yun. So malaking tulong yung panalangin. Yung mga kapatiran po natin na nangihina, nandulupay-pay, nanlalamig sa faith. Ipanalangin lang po natin at hayaan na natin, bahala na po ang Panginoon na kumilos sa kanilang puso at isipan, sa kanilang buhay. At makikita naman po natin na talagang may maganda pong kahinatnan o sagot yung atin pong mga pagdaing sa Diyos. Ngayon po, magpatuloy na tayo sa atin pong gawain na kung saan kinikilala natin. Kanina nga po sabi ni Adrian, marami po bang tao sa palengke? Siyempre palengke yun eh. Pag Sunday, napakadami-dami. Masikip, kahit maulan. No? Parot-parito. So, ang agad-agad na bungad ng tanong ng isip ko, ilan na kaya dito ang nagbigay na ng oras para sa Diyos? No? Ilan na kaya dito, sa dami ng tao, ang nagbigay ng panahon para sa spiritual na buhay? Itong ginagawa natin po ay para sa ating spirit. Tandaan po natin na ang ating pagkatao ay binubuo sa ilan po? 3, di ba? 3 aspeto. Meron tayong ano po? Meron tayong soul. Tama po ba? Meron tayong soul, meron tayong body, katawan, at higit sa lahat, yes, meron tayong spirit.
So kung yung ginagawa natin kapatid araw-araw ay para lamang sa ating katawan at sa ating kaluluwa, magkakampi po yan eh. Magkakampi ang soul at ang ating body. Laging sinasabi, ito yung gusto lagi ng malamig, gusto lagi matulog, gustong kumain. Ang soul natin, ito yung madaling masaktan. Tama po ba? Madaling masugatan, madaling magdamdam, madaling magtampo. Tama po ba? Kung ito po ang lagi nating pinapakain, ito po ang magwawagi lagi sa ating buhay. Kaya huwag nating kalimutan, napakainin din naman yung ating spirit. Kasi ang spirit, pagka yan ay tawag malnourished, hindi mo kayang labanan yung mga kahit munting pagsubok, munting problema na kinakaharap mo o kakaharapin mo, hindi mo inaasahan, bagsak ka kaagad kapatid. Lugmok ka kaagad. Kaya kailangan pakainin mo yung spirito mo para malabanan mo una, kasalanan. Malabanan mo, pangalawa, yes, tama, thank you, temptation, tukso. Hindi tayo exempted dahil nandito pa tayo sa ating katawang makasalanan. Maya-maya, minuto, segundo, naroon ka sa temptation. No? Di ka nga magsalita, isip mo pa lang. Tama po? Mata. Ano pa? Pang-amoy, lahat ng senses. Pwedeng laging nasa temptation. Kaya kailangan palakasin lagi ang ating spirit para malabanan po natin yan at alam natin kung ano yung tama, kung ano yung unang hakbang na dapat gawin para masolusyonan agad po yung ating problemang espiritual. Pag pinabayaan po natin, yan na po yung makikita mo, nananamalay ka na, nawawalan ka na ng gana, manotice mo na lang isang araw, ang layo mo na, milya-milya na ang layo mo sa dati mong relasyon sa Panginoon na mainit, maalab, may gana, may sigla, may excitement, wala na. Unti-unti ka nang nanlalamig. Pero may solusyon pa yan kapatid. Totoo po, yung kasabihan ng mundo na habang may buhay, amen, may pag-asa. Dahil pag wala na pong buhay, wala na. Tapos na. May tuldok na. Wala ka nang magagawa. Nasa finish line ka na. Pero salamat, dahil malakas ka kapatid, may hininga ka, binigyan ka pa ng Lord ng pagkakataon na itama ang lahat sa tulong niya. At gawin po natin yung mga bagay na nakalulugod sa ating makapangyarihang Diyos. Ang mensahe po ng Panginoon, ang word po na binigay niya sa atin ngayon ay napaka-timely, very timely po, napapanahon, dahil talaga naman pong lahat tayo ay nagdadaan sa ganito. Anong meron? Anong alalahanin? Worry. Yan. Kaya sabi ng Lord diyan, nandyan na ba sa ating... Wala pa ba? Halloween sinabi ko. Halloween ba sinabi mo? Sorry. Kala ko worry. Halloween Okay lang, maganda yung next year. Wala pa po. First Sunday pa po yung topic ko ngayon about Halloween. Pero ano pa tayo ngayon eh? Last Sunday pa tayo ng October. Huwag ka magmadali bro. Kagaya ng pagmamadali mo pag-drive. Lagi kang iniingatan at binibigyan ng warning ng ating Panginoon. Salamat dahil andun lagi yung libu-libong anghel na gumagabay. Kaya nga po ako pag hindi pa po ako tumatapak sa motor ay talagang hindi ko po nakakalimutan sa biyaya ng Diyos. Ang sirain at ipawalang bisa yung plano ng demonyo. Kasi kapatid, maniwala kayo o hindi pa kayo lumalabas ng tahanan, may nabubuo ng plano ang demonyo sa'yo. Totoo yan. Kaya napapansin mo, minsan, di ba, andyan na yung muntik kang madapa, mahulog, muntik kang masagasahan. Tama ba, Sister Claire? Oo, na lahat naman yun ay, thank you Lord, nakauwi ako ng safe sa bahay. Tama? Minsan dumadaan ka, biglang may, hindi mo akalain, may mahuhulog. Kung hindi ka iningatan ng Lord, ikaw na pala yun. Tama po ba? Kaya salamat. Nasa labas ka, walang ano-ano, hindi mo namang iniisip. May ginagawa ka lang, biglang may natumbang puno. Eh kung walang libu-libong anghel at hindi mo na-cash out yung gawa ng demonyo sa'yo, ay ikaw na pala yun. Ikaw na pala ang tatamahan. Salamat! Dahil mayroon pong, anong sabi doon sa Luke? Ano ba, saan ba makikita yun? Sa Lucas, I have given you power and authority and power ba to trample snake and scorpion and to overcome the power of the enemy. And
Nothing will harm me. Walang makakapanakit sa'yo. Kaya pag nasa motor na ako, walang anumang pwedeng makapaminsala sa akin at wala rin akong mapipinsala. Dapat gano'n. Ano po? So, ngayon, tayo pong lahat ay tumayo para basahin ng malakas ang word ng Panginoon. Saan po ba yan? Sa Luke? Sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 22 to 31. Sige po, church, pakibasa po yung word na binigay ng Lord sa atin ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay lilipan sa pagkain at ang katawan ay sa damit. Tingnan ninyo ang mga agwa, hindi sila nagtatanim ng mga animal. Wala rin silang iba ang nagpapakain, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang mga pagdadala sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkakas? Kung hindi ninyo magawa ng maliit na bagay, bakit kayo nagsasabi sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang pangangasigaluman. Hindi sila nagtatrabaho ni mga ngunit sasabi sa inyo, kahit sa sulong sa kanyang pangalan, ay hindi nakapagdagit ng sigala sa mga bulaklak. Dinadagdagan ng Diyos sa mga lamang sa parang kanyang ay nagatong sa kalan. Kaya, kay liit ng inyong pananampalataya, kaya huwag kayong lagi sa mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at inumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakataman ng mga taong hindi na nananalig sa Diyos. Alam na ninyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit bigyang halaga ninyo higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. At ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, patuloy kaming tumatawag sa inyo sa mga oras na ito. Maraming salamat po na napakapalad po namin na sa lahat ng pagkakataon, kami po ay malaya na nakakalapit sa inyo. Malaya naming nararanasan ang inyong pagsama, ang inyong presensya. Tinutupad niyo po ang mga salita ninyo. Ang mga pangako po ninyo ay laging may katuparan sa sinumang manampalataya dito. Maraming salamat po sa privilege na magsama-sama kami upang palakasin ang aming buhay espiritual, patatagin ang aming pananampalataya. Naniniwala po kami na higit na may magagawa ang salita mo sa aming buhay. Kaya naman po, basbasan mo po ang mga salita mo na aming pag-aaralan, na aming pagsasaluhan ngayon. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan, Panginoong Jesus. Higit mo kaming kilala. Sabi mo nga po, lahat ng yan alam na ng aming Ama sa Langit. Hindi pa man kami umiimik, hindi pa man namin sinasabi lahat. Alam mo na, Panginoon, dahil kilala mo kami ng higit kaysa kanino paman. Maraming salamat, Lord, dahil malaya namin na ilalagak sa inyo na ipagkakatiwala ang lahat-lahat. Maging ang kalit-litang aming iniisip, inaalala. Thank you, Lord God, dahil higit mong alam ang lahat ng ito. We pray, nakatagpuin mo po kami, lalo tigit ang pangangailangan ng aming soul, ng aming spirit. Anumang kulang, salamat. Dahil sa iyo, laging nakakasumpong ng kapunuan. In Jesus' name. I pray, katagpuin mo, Lord, ang iyong mga anak sa mga sandaling ito. May kanya-kanya po silang daing, may kanya-kanya silang request. Panginoon, dalangin ko na makadama sila ng kagalakan, kapayapaan, ng kaisipan. Tigit sa lahat, panatag na puso, na anuman ang kanilang idinudulog sa iyo. Sa tamang panahon mo, sa iyong kalooban, ipagkakaloob mo po ito ayon sa kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. We pray, Lord, ang pangunguna, gabay ng Holy Spirit. We pray, Lord, for wisdom, understanding, spirito ng katotohanan. Hinahayaan po namin makakilos sa aming kalagitnaan. Ang spirito na magpapalaya sa amin sa lahat ng bigat, alalahanin, mga pagdududa sa pangalan ni Jesus. Patawarin niyo kami, Lord. Madalas kaming magkamali. Madalas kaming magkasala sa inyo, sa salita, sa isip at sa gawa. Patawad, Lord. Salamat po na lahat ng ito nabayaran mo na
sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, buong panatag kami, panatag ang aming puso, na kami po'y aabutin mo at tutugunin sa lahat ng aming kailangan. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat sa revelation, sa mensahe mo. Use me, Lord, bilang channel ng iyong blessing spiritual. Ikaw pong mangusap sa puso ng mga anak mo. Thank you, Jesus. We give you glory, Lord, and honor. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Amen at amen. Makaupo na po tayong lahat. Ayan. So, sabi ko nga, napapanahon dahil hindi naman po maikakaila na lahat po tayo may mga alalahanin sa buhay. Tama? May mga worry tayo. Lalo na pagka mahilig tayong sumubaybay sa mga nangyayari sa buong mundo. Yan. So, kaya hindi po natin pwedeng ipagkaila din na nakakaramdam tayo ng pangamba pagka nakakarinig tayo ng labanan, di ba? Gera dito, gera doon, ano pa po? Kasi pwedeng isipin natin, ako, baka sunod niyan, Pilipinas naman, di ba? Pero maraming mga ganun na agam-agam, di ba? Keso, gigirahin tayo ng China, tama po ba? Mga ganong takot, di ba? Anong mangyayari sa atin? Ngayon pa nga lang, apektado na yung ating ekonomiya, na lahat talaga naman po nag-i-increase. Number one, gasolina, di ba? Ang ating mga bilihing pangunahin. Talagang lahat ng yun, hindi po tayo pwedeng makatakas sa maaring maging resulta sa pabago-bago at hindi natin pwedeng, wala sa atin ang kontrol sa posibleng mangyari sa atin pong, sa mundong ating ginagalawan. Kaya, ang sabi ng Lord, ano sabi niya dyan? Sa ating pamagat? Ano pa? Do not worry. Huwag ka mag-alala. Bakit daw po? Useless. Dahil ang pag-alala po ay sayang lang, baliwala. Bakit nga ba hindi tayo kailangan mag-worry? Because ang ating buhay po ay nasa kamay ng Panginoon. So ang ating bukas ay nasa kamay ng Panginoon. So wala kayong dapat ipag-worry kung ikaw ay nagtitiwala sa iyong Diyos. Meron kang Panginoon na pinaglalagakan ng iyong bukas, ng iyong buhay, walang dahilan para mag-worry. Malinaw po mismo ang sinabi dito ni Jesus sa kanyang mga alagad na pwede nating angkinin sa panahon natin ngayon, na tayo po ang kanyang kinakausap. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ano pa po? Higit pa sa pagkain at ang katawan ay ano pa? Kaysa damit. Marami pong mga Kristiyano, ito po yung nagiging unang dahilan kung bakit hindi po umuusad ang kanilang faith. Marami sa mga mananampalataya, kaya nauudlot ang pag-grow kasi naiiwan doon, umiikot sa mga worries. Paano kaya bukas? Paano kaya susunod na mga taon? Naku, unahin ko pa ba yan? Unahin ko pa ba yung Sunday, ang haba-haba ng worship niyo? Doon na lang ako sa, pwede akong umattend at pwede rin ako umalis agad. Pero, kumusta? May nakain ba ang spirit mo? May naintindihan ka ba? Diba? Feeling ko ba, naranasan mo yung presence ng Lord pag ikaw ay lagi nagmamadali? Nararanasan mo ba ang presensya ng Panginoon pagka punong-puno ka na lang ng isipin at parang pwede mong sabihin na yung body mo present pero yung isip mo lumilipad, diba? Andun lagi sa mga concern mo, andun lahat sa mga takot mo. Hindi po tayo, tawag nito, hindi po kaila sa ating lahat na lahat ng mga nangyayari sa ating paligid ay pwedeng laging magdala sa iyo at sa akin ng pag-worry, diba? Lahat ng bagay na pwede nating pagkakitaan, hindi natin pinapalagpas. At lahat tayo guilty sa bagay na yan. Diba? Yung chance na para kumita, para madagdagan yung ating, diba? Yung source, yung panggagalingan. Kasi nga, automatic, kababayan mo lang, meron na naman, diba? Napansin niyo po yun? Lagi. Lagi, diba?
O minsan hindi ka pa nga bayad lahat, meron na naman. Oo, lagi. Kasama kasi yan sa buhay. Maging ang problema, masolve ba yung problema ngayon? Susunod meron na naman. Kasi kasama yan. Kasama yan. Challenge. Kasama yan. Inaalaw ng Lord ang problema. Inaalaw ng Lord ang lahat ng kabigatan. Para kapatid, makilala mo na may Diyos. Kilalanin mo na kung sa sarili mo lang, hindi mo yan kaya. Hindi mo kayang i-overcome lahat ng mga worries. Lahat ng mga concern. Andyan ang Panginoon, nag-aantay lang siya na lumapit ka. Nag-aantay lang siya na tanggapin mo yung kanyang paanyaya sa'yo. Yung kanyang mga pangako ay panghawakan mo. Kasi di ba nga pagka punong-puno ka ng pangako ng Diyos, kahit anong bigat, kahit anong takot, kahit anong pag-aalala, di ba? Naiibsan. Napapalitan ito ng tapang. Tama po ba? Subukan natin kung tayo matatakutin. At pag meron tayong pinanghawakan na verse, di ba? Anong sabi ng Lord pag matatakutin ka at nandyan ka andun ka sa pagkakataon na talagang pwedeng makain ka ng sobrang takot na hindi mo kayang gumalaw, na hindi mo kayang umusad. Pero andun yung pangako ng Panginoon, magugulat ka na lang, nagkakaroon ka ng tapang. Amen po? Nagkakaroon ka ng tapang na magpatuloy, nagkaroon ka ng tapang na harapin lahat yung mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos sa'yo. Masama po bang magsikap? Masama ba na magpursige tayo? Magbigay tayo ibigay natin lahat-lahat sa mga bagay na ating pinagsisikapan para sa family? Masama ba na magkumayod tayo para magkaroon tayo ng pagkain, damit, diba? Ano pa? Tirahan? Lahat po ng yan ay hindi masama. Ang masama po na pati yung bagay na para sa Diyos ay kinuha mo na. Pati yung bagay na para sa spiritual life mo, nanghihinayang ka na. Ay sayang. Sayang din yung kalahating araw. Diba? Di ba pag Sunday kasi, lalo na sa aming mga negosyante, pag Sunday po, malakas. Kasi pag Sunday, andun lahat yung mga tao. May mga, mas marami yung chance na marami kang customer pag Sunday. Tama po ba? Lalo na sa yan, yung mga nasa field. Di ba pag Sunday, yung mga tao, yung mga customer nyo, lahat nasa bahay. Kaya, lagi kang may rason. Kasi pag Sunday ko lang masisingil yung customer ko. Pag Sunday ko lang sila matatagpuan. Hindi ba pwedeng hipuin ng Lord, kapatid? Ang customer mo at magkusa, magbayad kahit hindi Sunday? Di ba? Andun kasi thank you kapatid. Alam niyo po, pag nagwo-worry tayo, nagpapakita lang tayo ng kakulangan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Amen po? Pag nagwo-worry tayo, nagpapakita lang tayo na napakaliit ng Diyos. At ang laki-laki ng problema mo, kapatid. Di ba insulto yun? Hello! Lord, napakataas, napakadami, napakabigat ng kinakaharap ko. Hindi ko to kaya kung hindi ako magdoble-doble kayod. Hindi ko to kaya kung hindi ko gawing araw ang gabi. Diba? Ganun tayo. Nature na natin yun eh. At lahat tayo ay guilty doon. Kaya nga, salamat. Kasi andito yung word. Andito yung salita ng Panginoon na kahit paulit-ulit mo tong binabasa, paulit-ulit mo tong nakakasalubong, paulit-ulit na nire-remind sa'yo ng Lord, lagi siyang may bagong revelasyon sa'yo, kapatid. Lagi siyang may bagong kapahayagan na magpapatibay at magpapalakas sa relasyon mo sa Diyos. Hindi ka nito ibabagsak. Hindi ka nito ipanghihinain, kundi palalakasin ka nito. Kaya huwag kang mapagod at huwag mong panghinayangan. Paulit-ulit ko pong sasabihin yung hinayang. Kasi yun po yung nakikita ko sa marami. Nanghihinayang mag-spend ng time sa gawain kasi maraming worries, maraming concern, maraming pangangailangan. Yes. Pero ang sabi ng Lord dito, higit ang inyong buhay kaysa mga yangan. Diba sabi ng Lord? Sapagkat ang buhay ay higit sa pagkain at ang katawan natin ay higit na mahalaga sa Lord kaysa sa damit. Tingnan mo pag na-overuse ang ating katawan, tayo rin na nagsasuffer. Hello! Tama po ba? Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, gawin nyo ng
yung mga bagay na pwede yung gawin sa gabi, gawin nyo na ng maaga sa araw. Kasi ang hirap pagka naging practice na natin, naging lifestyle na natin, hirap na tayo mag-adjust. Tama po ba? Pero salamat nga kayo na mga wala kayong bossing, di ba? Yan sila JR, si Brother Aaron, may mga boss Brother Johnson, tama? Yung mga kayo ang bossing, di ba? So kayo ang masusunod ng time. Kaya dapat alam nyo kung paano nyo alagaan yung inyong katawan. Tandaan po ninyo, ano sabi ng Corinthian? Ang ating katawan ay hello! Temple! Templo yan. At ang sabi ng Lord, pag sinira ninyo ang templo ng Diyos, na mangyayari? Ha? Wala na? Sira na? Iaalaw ng Lord. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit may mga nararamdaman tayo. Kasi ako, ikaw mismo rin ang may gawa nito. Salamat, kapatid. Dahil apaw-apaw ang biyaya at grasya ng Lord na sa tuwing luluhod ka, na sa tuwing kikilala ka ng iyong kamalian, hindi ka talaga tatanggihan ng Diyos. Amen po? Hindi ka talaga mabibigo pag tuwing kumikilala ka ng Lord, patawad sa mga labis na paggamit ng katawang ito na templo ng Holy Spirit. Labis na paggamit ng lakas ng kakayahan na ibinigay mo sa akin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, tingnan mo, dahil sa mga concern natin sa mga temporary bagay, sa mga bagay dito sa lupa na nasisira, nabubulok, nawawala, anong sabi ng Lord? John 6:27, huwag pagkain nasisira. Tama po ba? Come on, church, nandyan po ba sa monitor natin? Anong sabi? Huwag pagkain nasisira. ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na, ano po yun? Na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sino yun? Si Jesus. Bakit? Ano pong sabi pa doon? May karugtong pa ba? Sapagkat karapatan. So mga kapatid ko sa pananampalataya, ito yung sinasabi ng Lord, na wag lang yung mga pagkain na sisira. Ano ba yan? Lahat dito sa mundo. Iniimbak natin kasi gusto nating makatiyak na pagdating ng tagutom, kawalan, meron tayo. Hindi po yan masama mga kapatid. Sa totoo lang, yan itinuro din yan ng Proverbs, na sa panahon ng tag-araw, matuto tayo mag-imbak. Para pag nagkaroon ng ganitong kalamidad na bagyo, di ba, masama ang panahon, hindi mo kailangan lumabas sa gitna ng nag-aalipo yung bagyo kasi meron kang pansaing, meron kang nakaimbak dyan na for 2 days, 3 days. Pero hindi ibig sabihin na lahat uubusin mo na yung buhay mo kasi gusto mong makita ng lahat na nakahihigit ka at meron ka ng lahat na wala sila. Oo nga, di ba anong sabi ng Bible? Aanin mo lahat ng yan. Makamtan mo ang lahat ng kayamanan ng mundo. Makamtan mo ang lahat ng mga material na bagay sa mundo. Pero mapapahamak naman, kapatid, ang iyong kaluluwa. Bakit mapapahamak? Dahil sa panahon na pinapaalalahanan ka, magbigay ka ng time sa Word. Magbigay ka ng time sa Panginoon. Magbigay ka ng panahon sa Creator mo, sa Savior mo. Ibalik mo ang pasasalamat. Ay, tika, next time na lang. Ay, pass muna ako dyan. Marami pa akong, marami akong appointment. Marami akong deliver. Ano pa ba? Marami akong hinahabol. Kapatid, alam niyo po, ang tunay na blessing, hindi po dapat hinahabol. Ikaw ang dapat hinahabol ng blessing. Amen po? Hello! Hindi mo kayang limitahan ng Diyos mo, kapatid. Makapangyarihan ng Diyos. Siyang may-ari ng lahat. Higit siyang may nagagawa. Di ba anong sabi niya dun sa word? Anong sabi mo kung may magagawa? Di ba? Anong sabi niya? Kasi sabi nung ama, Panginoon, kung may magagawa kayo, pagalingin niyo ang anak ko. Anong sabi ng Lord? Anong sabi mo kung may magagawa? Anong sabi doon karugtong ng Lord? Lahat may magagawa, lahat posible sa sino mang manampalataya. Amen? Lahat tayo, inaasam natin, siguro kinukompare natin yung mga disciple nung araw. Buti pa sila, nakasama nila si Jesus. Buti pa sila, na-experience nila
Nahawakan nila si Jesus, nakasama nilang kumain, na-witness nila ang mga milagro, yung mga himalang ginawa ni Lord. Pero anong sabi ng Word? Mas mapalad kayo ngayon. Amen? Na bagamat hindi nyo nakita, hindi nyo nakasama si Jesus, pero anong ginawa nyo? Anong meron sa atin? Anong meron sa atin ngayon? Ha? Amen, go! Faith! Nanampalataya ka. Nakita ba natin ang mukhaan si Jesus? Di ba hindi? Nakasama ba natin ng literal, ng physical ang Panginoon? Hindi, pero na-experience natin siya. Kanina po ba na nag-aawitan, na-experience nyo? Ako, experience ko. Alam niyo po ba, pag umiyak kayo sa Panginoon, ibinigay niyo sa Lord lahat, pagkatapos po nun, ang gaan ng pakiramdam. Pagkatapos po nun, punong-puno ka na ng pag-asa. Punong-puno ka na ng kagalakan. Punong-puno ka na ng pag-asa ng tagumpay mula sa ating makapangyarihang Diyos. Punong-puno ka na ng katiyakan na pagagalingin ka ng Lord. Dahil pinatawad ka ng kapatid ng Panginoon sa kasalanan mo. Lahat ng yon, sabi ng Panginoon, sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat, magaling ka na. Kaya nga kahit kunting nararamdaman, hinahawakan ko kagad ng kamay ko. Lord, sabi mo, ano bang hawakan ng aking kamay pagpapalain mo? Tingnan nyo nga po yan yung mga kamay, mga kapatid. Tingnan nyo po yan. Alam nyo po bang napaka-bless ng kamay na yan? Yes! Kaya hindi yan basta-basta ginagamit sa mga bagay na hindi magbibigay glory sa ating Panginoon. Dahil yung mga kamay na yan, nandun ang power ni Jesus. Diba? Lagi nating sinasabi, sa pangalan ni Jesus. Totoo yan, kapatid. Kaya wag po nating mamaliitin. Lahat pong yan ay may nagagawa. At sabi dyan sa next verse, tingnan ninyo ang mga uwak. Ginamit niya yung uwak. Ano ba ang katangian ng uwak, kapatid? Ha? Matindi ang uwak, di ba? Napaka-grabe mang ano ng mga pagkain nun. Di ba? Matinding ibon. I-compare sa iba. Parang pumapangalawa ba siya sa agila? Pwede? Yung katangian nitong uwak na to. Uwak yung ginamit eh. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. So dito tayo mag-focus. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Kaya sabihin mo yan sa sarili mo. Sabihin nyo nga po sa iyong katabi, kapatid. Higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon. Yes. Nakikita nyo, dumadami ang mga ibon. Diba? Wala naman sa kanila na maliban na lang kung, di ba, may kagaya sa amin, meron kaming alagang 2 ibon, kailangan mong pakainin para mabuhay. Pero yung mga yan, napapansin mo? So, ginamit na ilustrasyon ng Lord dito, ang ibon, kasi sila, kahit wala sa kanilang nagpapakain sa, di ba? Saan-saan lang sila lumilipad, pero nabubuhay kasi may Diyos. Ibig sabihin, ang mensahe doon, may tunay na may-ari sa kanila. Amen po. Merong makapangyarihang Diyos na may likha sa kanila. Hindi naman yun magagawa ng tao. Amen po ba? Kahit gaano ka pa kagaling, kapatid, kaya mo bang mag-create ng ibon? Kaya mo bang mag-create ng mga puno? Hindi mo kaya. So, ibig sabihin totoo na mayroong may-ari ng lahat. So, lahat ng yan sa Panginoon. Wala tayong anumang atin na sabihin mo, ay akin yan, pag-aari ko yan, pinaghirapan ko yan. Lahat ng yan, kapatid, steward ka lang. Katiwala ka lang, even ang buhay mo. Katiwala ka lang. Kaya nga bilang katiwala, naway masumpungan tayo na mabuting katiwala na ipinagkalooban ng Lord ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, higit tayong mahalaga, kapatid, kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit 1 oras dahil sa pagkabalisa? O nga naman, pag nag-worry ka, pag nag-alala ka, anong epekto nun? Anong magiging negative yan? Okay, thank you. Stress. Yun, okay, nadidepress. Ano pa? Oo, at ang mangyayari, madali kang magkasakit, madali kang bumigay. So yun yung gusto ng demonyo. Dahil pag bumigay ka na, madali ka na niyang madaya. Madali ka na niyang matalo. O, akala mo ba praise the Lord ka? O, diba?
Akala ko ba, hallelujah ka. Ba't nandyan ka ngayon? Diba? Bubulungan ka na niya. Maaawa ka na sa sarili. Sasabihin ng demonyo sa'yo, wala ka ng pakinabang. Wala ka ng silbi. Hindi po sa Diyos galing yan. Lahat po tayo espesyal sa harapan ng ating Diyos na buhay. Amen po? May magandang plano ang Diyos sa'yo, kapatid. Sa akin at sa'yo. Kaya hindi ka dapat nakatingin kung ano lang ang meron ka ngayon. Dapat napakalawak ng pananaw mo doon sa bagay. Di ba anong sabi ng Lord? To give you hope and future. Yun. May future tayo. Meron tayong hinaharap. May magandang future tayong iniintay sa piling ng ating Diyos na buhay. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sabi niya sa, ano yun? Philippians 4:6. Tama po ba ako, kapatid? Andyan ba? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, andyan ba? Wow! Hinginin niyo sa Diyos ang panalangin may pasasalamat. Ang linaw. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ibig sabihin nun, in general, lahat. Pagkain, pananamit, tirahan. Ano pa? Ano pang pwede nating alalahanin? Kinabukasan ng mga anak. Ano pa? Yung maaring sitwasyon o mga bayarin natin, yung maaring maging sitwasyon natin the next 5 years, 10 years, kung nunuubin pa ng Panginoon. Eh di ba nga, napakalapit na ng Lord bumalik? Eh pag bumalik na ang Lord, lahat ng yan na wino-worry mo, baliwala. Maiiwan, mawawala. Kaya mas higit nating bigyan ng pansin yung mga bagay na may kinalaman sa ating spiritual na buhay. Dahil yun lang ang pwede mong madala, kapatid, sa harapan ng ating Diyos na manlilika. So sabi niya, huwag kang mabalisa. Sa halip ay idulog mo, hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So anong sabi dyan? The one essential cure for worry is, nandyan ba? So kung meron mang talagang pangunahing kailangan na gawin, no? Lunas. Tama ba yung cure, lunas? Kung meron mang tunay na lunas sa ating mga worries, walang iba kundi ang pananalangin. Kumusta po ang ating pananalangin? Kaya nga po, pag Friday, kahit po tayo late, ay sikapin po natin makadalo. Kasi napakasarap po na sama-sama tayo nananalangin. Napansin niyo po ba na mula nang tayo naglaan ng oras sa pananalangin, lalong kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Lalong kumikilos ang Panginoon sa kanyang body, sa ministry, sa buhay ng bawat isa. Lalo kang nagkakaroon ng concern. Lalo kang nagkakaroon ng burden sa iyong kapatiran. Na yung dating malasakit mo, ina-extend mo na lahat. Na to the point na kahit bulsa mo, naglalabas ka na kasi alam mo na kalooban ng Diyos na mag-reach out ka, kapatid, sa larangan na yan. Alam mo na yung gagawin mo, hindi man makita ng iba, ay kitang-kita ng Diyos at siya ang magbabalik sa iyo. Amen po? Ang pagtulong natin sa ating kapwa, hindi man yan ibalik. Hindi man yan suklian ng ganong material na bagay na ibinigay natin. Kapatid, hindi nasasayang ang pagtulong mo. Hindi masasayang ang ginagawa mo. Dahil ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Sa Proverbs, ang sabi niya, ang pagtulong sa mahihirap ay parang pagpapautang sa Panginoon. Wow! Imagine niyo yun? Tayo pa nagpautang sa Lord? Ibig lang sabihin nun, ini-imbak natin doon sa Panginoon. Tama po ba? Doon tayo, doon lahat siya nakalista, naka-record. Kaya lagi kong sinasabi, Lord, lahat ng gagawin ko dahil sa kabutihan mo sa akin, bahala ka na, Panginoon. At madalas po ako nakaka-encounter niyan. Lalo na ng mga ulan, may mga naglalako na magdadala ng dalawa na lang na ampalaya, na huli ko nang na-notice na yung palang ampalaya ay hinog na. Hindi ko na mapakinabangan. Hindi ko man lang napisil, pagpisil ko pala sobrang lambot na. So nakikiusap siya, pwede ho bang
makakain ng isang order na kanton kapalit ng ampalaya? Sa umpisa lang maging honest po ako, ang sagot ko kaagad, naku, marami po akong ampalaya. Pero habang tumatanggi ako, nagsasabi ang spirit ko, bigay ka, pagkain. Habang nagbibigay, dumadami. Sabi ko pa nga, sa iba nyo na po ibenta yung ampalaya at bumalik kayo sa akin, pakakainin ko kayo. Anong sabi ng Lord sa Santiago? Nandiyan na yung ibibigay mo eh. Tatanggihan mo pa bang bumalik ka? Habang tumatanggi po ako, ang kamay ko po'y nagsasandok na ng fried rice at kanton. Next na pumunta. Wala daw po siyang maipakain sa kanyang mga anak dahil wala siyang bentang basahan. Yung nagtitinda ng mga basahan. Bilog. Pwede ko raw bang bilhin lahat yung 6 niyang basahan sa halagang 55 pesos. Pwede mo ba 50 na lang? Sabi naman ng spirit ko, pinagkait mo pa yung 5? 50 na lang po. Kasi hindi po, wala na po talaga akong kikitahin. Kahit 55 lang po. Kaya natatawa ako sa sarili ko. Kasi doon ko napatunayan na may struggle talaga between flesh and spirit. Eh sabi ng flesh ko, sayang yung 5. Tawaran mo pa. Nangangailangan yan eh, ibibigay yan. Sabi naman ng spirit ko, pinagkait mo pa yung 5? 5 na nga lang eh. So dahil wala siyang makain, bibilin mo yung basahan. Sabi ng spirit, bigyan mo ng sopas. Sobra na yung Lord oh. Binili ko na nga lahat yung basahan niya eh. Bibigyan ko pa ng sopas. Sige, hindi yan mauubos yung sopas mo. Sige na nga Lord, bigyan ko na lang. Hello! Diba? Eh parang isipin mo na lang. Kami madalas mag-asawa, lagi kaming ganyan. Kasi pag mga ganon, nagsusumbong ako kaagad. Nandiyan na naman yung ano. Sensya na po ah. Andiyan na naman si ganon. Andiyan na naman yung ano. Sabi naman ng isa, hayaan mo na. Kasi yung kanyang atensyon nandun sa kanyang pinapanood. Kaya sasabihin niya, hayaan mo na. Minsan, may pag-question sa mind ko, tsaka sa heart ko, kasi naghahanap ako ng support niya na hindi ko makuha. Pwede naman niya kasing sabihin na, o tika, dahan-dahan lang muna sa pagtulong. Kasi parang gusto ko, tumayo siya tingnan. Kasi di ba marami din dyan nagdi-disguise? Naku. Huwag na. Marami dyan nagdi-disguise. Kaya, ang pinainiingatan ko po, pera. Kasi, marami pong nangihingi ng tulong. Pag binigyan ko ng pagkain, tatalikuran ako kasi gusto pera. O, tingnan nyo nga, di ba? Kaya maging maingat din tayo. Na, ibig sabihin, hindi talaga siya nangangailangan ng pagkain. Pera ang gusto niya, wag na lang. Di ba? Eh yan na nga, bibigyan mo na ng pagkain eh. Tatalikuran lang ako, eh sorry. Ayaw mo. Diba? Ayaw mo ng tulong. Hindi talaga ito ang need mo. Pero salamat sa Panginoon. Ang sinasabi ko bakit ko ito sinishare. Kasi the more na tumatanggi yung ating flesh, the more na binibilang natin yung ating naitutulong sa iba, nagkigrieve yung spirit. Ngayon, kung inuudyo ka talaga kapatid ng spirito, magbigay ka. Huwag po nating panghinayang. Dahil ang Diyos po ang magbabalik nito sa atin. So number 1 kapatid, bakit nga ba napakahalaga na harapin natin ang ating mga worries? Sa paraan na lagi tayong nananalangin. Bakit po? Sapagkat through prayer, we renew our, ano po nakalagay? Sa pamamagitan ng ating pananalangin, nare-renew, bumabalik tayo sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Tama po ba? Hello mga kapatid. Anong sabi dyan? Through prayer, we renew our trust in the Lord. Kaya nga ang linaw ng 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Sapagkat, nakakasunod po ba kayo? Meron ba? Sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Malinaw po na lahat ng ating mga concern, ibigay natin sa Diyos. Bakit? Higit siyang nagmamalasakit. Kung tayo, nagmamalasakit tayo, paano ba ito? Paano ba kami makaka-survive? Paano kami makakausad? Paano namin malalagpasan ng lahat ng ito? Higit na alam ng Lord, kapatid. Kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Pangalawa po, bakit napakahalagang lunas ang panalangin? Sa panahon ng ating worry. Because through prayer, ano po nakalagay dyan? God, peace comes to guard our hearts and mind. Kaya anong sabi sa 7?
Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa. Gamit na gamit ko tong word na to ng panahong mabait pa yung anak ko. Panahong 2:00 sa madaling araw, wala pang anak ko. Agoy. Lagi kong sinasabi, be anxious for nothing, Lord. Yung peace, yung, di ba? Sa aking heart and mind. Proof ko po ang katunayan, ang katotohanan yan na meron akong peace kahit wala pa yung aking anak. Alam ko, naiingatan siya ng Panginoon. Kasi, alam niyo po yung kaaway, laging may magbubulong, may pupunta sa'yo. Anak mo ba si ganyan? Ganun, na-disgrasya. Di ba? Hello? Kilala mo ba? May nakatira ba ditong ganyan? Di ba? Puro ganun yung alalakanin. Kasi po, nandun siya sa ganyan. Naku, Panginoon po. Hindi biro. Kaya salamat na ang sabi dito ng Lord, ang kapayapaan na mula sa Panginoon, ang mag-iingat sa inyong puso't isipan. Iingatan ng Lord, lalo ng mga nanay, punong-puno yan ng mga worries, punong-puno yan ng mga concern. So, i-apply po natin yung sabi dito, na kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Diba, nag-aalala tayo sa napakaraming bagay, pero thank you, Lord, dahil hahawakan mo. No, andun yung punong-puno ng panghahawak ng pangako mula sa Panginoon. Meron pa po bang next verse, Isaiah? Meron ba? Wala? John 14:27, meron ba? Ano pong sabi sa John 14:27? Huwag kang mag-abag ang iyong kalooban, huwag kayo matakot. Amen! Si Jesus mismo nagsabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Sa totoo lang, dito sa mundo walang peace. Diba? Kaya pag sabi nakakapagod, normal yan, nandito tayo sa mundong nakakapagod. Diba? So ang sabi ng Lord, kapayapang hindi ito kagaya ng ibinibigay ng mundo, huwag kayong mabagabag. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Thank you, Lord. Hindi kami magtatakot, harapin ang bukas. Dahil ang kapayapaan na nagmumula sa'yo. Hindi ako matatakot. JR, sabihin mo, hindi ako matatakot. Ano man ang result? Hindi ako matatakot. Ano man ang result? Ng aking laboratory. Aking laboratory. Dahil ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa akin. Amen po ba? Sa kabila ng lahat na yun, sabi mo nga, Lord, ready ako anytime. May pinangahawakan ako. Pero Lord, kung meron pa pong ipinapagawa ka sa akin, hindi ko yun magagawa kung may karamdaman ako. Amen? Sabi ng awit, sabi ni David, Lord, mapapapurihan ka ba ng patay? Mapapapurihan ka ba ng may sakit? Diba hindi? Kailangan malusog ako, malakas ako, para makita ng lahat na ikaw ang aking Diyos na nagpagaling sa akin. Amen? So panghawakan natin ang katotohanan yan. Next verse, ano pa ba yan? Meron ba Isaiah? 26 verse 3. Ano pong sabi sa 26 verse 3? Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Yung pala ang kulang. So kailangan, para maangkin mo kapatid yung tunay na peace, magkaroon ka ng matatag na paninindigan sa faith mo. Amen? Sinabi ng Lord. Sinabi ng Lord. Ganun lagi. Kaya pag may, ano ko sinabi ng Lord? Ayaw pa nga, may nararamdaman ka pa. No, okay. Pinagaling na ako ng Panginoon. Ang Lord ay hindi sinungaling. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Lagi mo yan sinasabi. Lagi mong dapat sabihin yan para naririnig ng kaaway. Naririnig mismo ng soul and body mo. At next verse na nagbibigay sa atin ng linaw sa ating pinag-aaralan. May awit ba? Okay. May dinagdag. Ha? Awit 52. Meron? Awit 55 verse 22? Meron ba? Number 1. Okay. So, okay. Dagdag natin dyan sa 50, ano yan? Awit 55 verse 22. Anong sabi? Ilang yawang ay yawang iyong suliranin.
At tao matuwid, di ka bibiguin. Wow! Thank you, Lord. Ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Alalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Lagi mong sasabihin, Lord, kaya po ako naging matuwid dahil sa ginawa mo, Jesus, sa krus. Kaya ako righteous sa harapan ng Ama dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pangako mo. At next, bilisan na po natin. Bakit napakahalagang lunas ang prayer? Sa ating mga worry, because through prayer, God strengthens us. Palalakasin tayo upang gawin natin ang lahat ng bagay. So ano sabi sa Philippians? Chapter ano yan? Chapter 4 verse 13. O ano sabi? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So panghawakan mo yun. Pag may nararamdaman ka, I can do all things through Christ who give me strength. Gawin mo lahat para mabigyang kapurihan ang Panginoon. Ephesians 3:16. Karagdagang verse para mas lalong maintindihan natin ang ating pinag-aaralan. Meron ba? Lagi ninyong gawin pananggalang. 16? Ba yan, anak? Anong sabi? Lagi ninyong pananampalataya na siya ang papatay sa lahat ng naiiyak at kalakasan ng diablo. 3:16, magkaiba. Ephesians 3:16. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang spirito ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Anong verse yan? 3:16, magkaiba po ng sinasabi. Pa-check po sa inyong sa inyo pong Bible. Tama ba, kapatid? Ephesians. Mali yung nandyan sa laptop. Ephesians 3:16, pero tama yung number, ano po? 3:16. Idinadalangin ko, sabi ni Apostle Paul, ang sinong tinutukoy dito, ikaw at ako. Dinadalangin ko na sa pamamagitan ng kanyang. Sino yung kanyang? Si Jesus Christ. Kanyang spirito ay palakasin niya ang ating buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan upang magawa nga natin ang lahat ng ating mga kailangan. Number 4, bakit napakahalagang lunas ang panalangin sa panahon ng ating worry? Because through prayer, we will receive mercy, grace, and help in times of need. Kanta yun Ano sabi sa Hebrew 4:16? Kaya huwag tayong mag-atumanin tumapit sa trono ng habagin. Upang makamtan natin ang mga baga at Tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Hebreo chapter 4 verse 16. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono. Ano ibig sabihin nun? Huwag ka magdalawang isip manalangin, kapatid. Sa panahon na pag-aalala mo, Lord, nag-aalala na naman po ako. Lord, nangangamba na naman po ako. Lord, may mga takot na naman po ako. Lumalapit ako sa inyo. Dahil ang sabi dyan, sa trono ng mahabaging Diyos, upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Last, number 5. Through prayer, we are secured o assured that in all things, kapatid, sa pamamagitan ng panalangin, sigurado ka na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay, mga pangyayari sa buhay mo. Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti mo. Pinapahintulot ng Lord na mangyari ang lahat para sa kabutihan mo, para sa ikalalago at ikalalakas, ikatatatag ng pananampalataya mo sa Kanya. So Romans, nandyan po ba? Meron ba tayo? Romans chapter ano yan, kapatid? Verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa English, ang ganda, no? In all things, God work for those who live, no? According to His will. Sa lahat ng namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. So, mga kapatid ko sa pananampalataya, walang dahilan para tayo ay
manatili sa pag-worry. Dahil ang sabi ng Lord yan sa ating teksto sa 12 verse, ano yung next? Sabi niya, kung dinadamitan ng Diyos sa mga damo, sa parang na buhay ngayon, at kinabukasan igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Sabi ng Lord, kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Sa 30, ang mga bagay na ito ay, ano raw sabi sa 30? Ito yung ating, may hamon ba tayo? Meron ba tayong pagtatapos? Ano yung pagtatapos? May pagtatapos ba tayo dyan? Why worry when you can pray? Ba't kailangan mag-alala kung kaya mo naman palang mag-pray? Tama po ba? Pwede naman pala. Nag-alala pa ako. Yung pala, pwede naman, anumang oras, pwede akong lumapit sa aking Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid ko sa pananampalataya, malinaw po ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. Hindi tayo dapat nag-worry sa anumang mga bagay na nagiging hadlang lang para umusad tayo at magpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. At upang tayo ay magamit ng Panginoon, ang nangyayari, nagiging stagnant kapatid ang buhay mo. Huwag po tayong pumayag na ganyan po ang magiging estado ng ating buhay espiritual. Bagkus tayo po ay patuloy na maglagak ng tiwala at pag-asa sa ating Panginoon. Dahil sabi nga niya, alam na ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga kailangan. Kaya at hamon, anong sabi sa hamon? Kaya huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha. Tama ba yan, mga kapatid? Nandyan ba? Yung ating hamon? Wala. Bigyan ninyo ng halaga. At bigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Amen. Bigyan ninyo ng halaga ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos. At lahat ng bagay, hindi nyo man kailangan. Minsan, yung mga wants na lang, hindi yung mga need, ibinibigay pa rin ng Lord. Di ba minsan, di mo naman kailangan ng mango shake, binibigyan ka. Kailangan ba natin ng mango shake? Di ba minsan, hindi naman. Hindi natin kailangan ng milk tea, binibigyan ka. Di mo kailangan kumain sa sangyok, pero nakakakain ka. Oo, minsan, di mo kailangan ng Shopee, Lazada, pero isinisingit pa rin. Sinisingit pa rin sa budget. Diba? Oh, may tagabayad. Praise the Lord. Salamat sa tagabayad. Hindi lang 2 o 3 tumatawag sa gate at always present. Wala yan ng araw na hindi natatawag ang mga pangalan namin. Ano po? Salamat sa Panginoon dahil ang provision ng Lord ay apaw-apaw. Amen po? So mag-worry ka pa ba? Nagagawa mo ngang mag-parcel eh. Hello? Mag-worry ka pa ba? Itong pagpaparcel mo ay hindi yan need. Yan ay wants. Karamihan. Na pag tinignan, depende. Pero kadalasan pagka nasobrahan ka na ng tingin, add to cart ba tawag nun, Sister Fel? Nagpapatulong na nga ako eh. Fel, paano ba to? Hindi ko kaalam paano. Add to cart pala pag wala ka pang pambili. Ha? Pag may pambili ka na? Check out na kaagad. Kaya pala langga, Renalyn. Subasi de la Cruz. De la Cruz ba yun? Minsan nagulat ako, 5 piso kapatid. Nagpapaya 5 piso ko, ano yun? Malaki naman yung balos. Ano to? Bubble wrap? Bakit? Bakit 5 piso lang? Kurang naman. Okay. Bakit ikaw lang nagkaka-voucher? Bakit yung iba binabayaran 1.4, 1.8? Okay. Ganun ba yun? Okay, mga kapatid ko sa faith, napakasarap pong mag-aral ng word, di po ba? Na bibigyan tayo nito ng kalakasan spiritual, napapalago ang ating pananampalataya, tumatapang tayo sa buhay, tumatapang tayong ibahagi sa iba, na meron kang Diyos na pinaglalagakan ng lahat, kaya nakakaya mo ang lahat sa hamon o lahat ng hamon sa buhay. Kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba, lalo tigit, hindi ka dapat mag-worry. Let us pray. Hallelujah, glory.
glory to God. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po. Dahil dakila at wagas ang pag-ibig mo sa amin. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, ay binigay mo ang iyong anak na si Jesus. Lahat ng bagay amin pong napagtatagumpayan. Lahat ng mga takot, pangamba, pag-alala, lahat po ng yun, malalagpasan namin, nalagpasan namin at malalagpasan pa namin. Dahil ikaw ang Diyos na laging sumasa amin. Thank you, Lord God, sa pangako mo, sa bawat salita mo na tinutupad mo sa aming mga buhay. I pray na kayo po ang kumumpleto ng message na to sa puso at isipan ng iyong mga anak at mabaon po namin ang bawat salita mo at magsilbing katatagan at tibay ng aming pananampalataya. Banal na Espiritu, maraming salamat sa Spirit ng katotohanan, sa Spirit ng kaliwanagan, pangunawa, karunungan. Salamat sa pagsama mo. Sa iyo lamang, Panginoong Yesus, ang mataas na pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng bless, magsabi ng Amen! Amen at Amen. Hallelujah. Glory to God. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Makibasa po tayo sa 2 Corinto 8:12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Ang pagbibigay po ay isang pagpapakita po ng magandang puso at pagbabalik din po sa Diyos ng para po sa Kanya. Dapat po tayong magbigay ng may sabik at bukal sa ating mga puso. Hinihiling ng Panginoon na magbigay tayo ng may saya at mapagkumbabang puso upang ipakita ang Kanyang pagmamahal po sa mundo. Po, yun. Share ko lang din po yung na po namin ni Giselle po yung sa pagbibigay po sa may isang homeless po kasi na lumapit po sa amin. Tapos parang nakakaawa talaga siyang tingnan sa niya po. Tapos tinanong niya po kami kung mayroong po daw kami pagkain, ganyan. Tapos sabi ko na lang, bigyan mo na, ganyan, ginawa ko sa kanya kasi para talaga siyang, pero pag pera, ganyan, pag minunong pera, ganyan, sabi ko, parang iba na to, pag ganyan, diba? Kasi minsan yung iba, parang pera-pera lang talaga pag nagbibigay. Yun, nakita naman po namin sa matanda po talaga na talagang gutom na siya. Tapos binigyan po namin siya ng pagkain ni Giselle. Tapos wala naman po kaming maibigay na pantulak, painumin. Binigyan na lang din po namin siya ng pera din. Pero yun naman po, pantubig. Parang sarap lang din po sa feeling na magbibigay. Legit po talaga yun na pag nagbigay ka talaga, ang sarap sa puso natin, di ba? Yun po. Ang Diyos na rin po yung bahalang magbalik sa atin ng blessing po na nararapat po natin. Kaya tayo po ay tapos bigyan.